Mga kapatid, ganap na ang 2,000 taon na sukat ng panahon sa pagbabalik ni Kristo sa sanglibutan. At tayo'y nakapasok na sa 1,000 taon na si Kristo ay maghahari kasama ng kanyang mga bayan. Para masubaybayan natin ang buong katotohanan na buo ang programa ng The Kingdom of God sa palatungtunang consummatum est, na ang ibig sabihin ay natapos na ang lahat. Sabihin ko sa inyo na consummatum est sapagkat natapos na ang mga gawain ng Diyos. Sa pagkatapos ng 2,000 taon ni Kristo, na ito rin ay pagkatapos ng 6,000 taon mula nang nagkasala si Adam. Sa ika-6,000 taon ay natapos ng Diyos ang kanyang gawang ginawa, at sa ika-7,000 taon siya ay nagpahinga. Gayon din sa pangalawang sanglinggo ay natapos na ang ika-6,000 taon, at tayo'y narito na sa ika-7,000 taon na kapahingahan ng Diyos. Dahil dito, kinakailangan sa mga tao ang paghahanda para mabago ang sarili, nang sa gayoy hindi na maibalik ang nangyari ni Adam na habang nagpahinga ang Diyos. Si Adam ay nagkasala noong unang panahon. Ngayon ay naitatag na ang kaharian ng Diyos na handang papasukan ng mga taong nakasumpong ng katuwiran ng Diyos. Magandang gabi sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa buong mundo. At sa ngalan ng aming dakilang guro sa kaharian ng Diyos, ang aming mahal na Supremo, mahal na Hari Philemon Oriambunanza, na siyang nagtatag ng The Kingdom of God o kaharian ng Diyos sa bagong Jerusalem noong July 27, 1982. Doon po mismo naganap sa banal na siyudad ng bansang Pilipinas, sa siyudad ng Dapitan, Shrine City of the Philippines, Dapitan City, Zamboanga del Norte. At bago po tayo magpatuloy, nais ko po muna pasalamatan ang ating presidente ngayon o Pangulo sa kaharian ng Diyos, walang iba kundi si mahal na Prinsipe Rocky Riambunanza. Ganon din kay Haring Adolfo Riambunanza, na siyang presidente ng ating korporasyon ng Philippine Deuterium Development and Management Corporation. At sa buong royal family, sa ating mga mahal na reyna na nandoon ngayon sa Purok New Jerusalem, sa banal na siyudad ng Dapitan. Sa aking mga kasamahan sa bawat rehiyon ng Pilipinas, ang ating mga Board of Directors sa kaharian ng Diyos. Sa Region 1 po, nandyan si Haring Carmelito P. Inequela. Sa Region 2 po ay ito po yung lingkod na si Haring Edgar Piligutom. Sa Region 3 naman ay nandoon po si Haring JJ o Heraclio Lagulos sa Region 3. Sa Region 4 naman ay nandoon si Haring Saturnino Sani Kilap-Kilap. Sa Region 5, ang ating kapatid, si Haring Wilbert L. Vermog Sr. Sa Region 6 naman po ay nandyan ang ating kapatid na si Haring Florentino G. Campilan. Sa Region 7 naman ay si Haring Giovanni T. Charis. At sa Region 8
ang aking kapatid din, si Haring Juanito C. Macalisang. Sa Region 9, si Haring Felix Q. Proceso. Sa Region 10, si Haring Richard Proceso. Sa Region 11, si Haring Venancio P. Kilap-Kilap. At sa Region 12, si Haring Jerome Jesus P. Ligutom. At sa lahat po ng mga provincial leaders ng The Kingdom of God sa bawat probinsya ng Pilipinas. Ganon din sa aking mga kasamahan dyan sa Region 2. Sa probinsya ng Isabela, nandyan ang ating kapatid na si Haring Simproso Obaldo Anchita. Kasama si Reyna Victoria Anchita. Sa lahat ng kanilang mga municipal leaders, down to barangay leaders sa buong probinsya ng Isabela Region 2. Ganon din po naman sa probinsya ng Quirino. Ang ating masigasig na provincial leader dyan, si Haring Alex Ancheta, nakasama si Reyna Ami Ancheta. At sa lahat ng kanyang mga municipal leaders hanggang sa mga barangay leaders sa buong probinsya ng Quirino. At sa probinsya din po ng Cagayan Valley, nandyan ang ating kapatid na si Haring Gaa. At sa ibang mga probinsya ay wala pa pong na-assign doon. Hintayin na po natin ang panahon na kung sino man ang nakatanggap ng utos na maging provincial leaders at mga leaders din sa ibang mga probinsya sa Region 2. At sa lahat po ng ating mga naging pangulo sa pintuan, mga pintuan o gates of the Kingdom of God in the New Jerusalem na naitatag din ng ating dakilang guro na si Mahal na Haring Philemon Oriang Bonanza na ayon sa 12 mga angkan ni Jacob o Israel na naitatag po dito sa Pilipinas. Sila po ay mga affiliated sa kaharian ng Diyos. Ang ating mga kapatid na mga bishops na ngayon, sapagkat ang kaharian ng Diyos, mga kapatid, ay hindi lang po ito mga hari ang mamumuno, kundi pati na rin ay maging kaharian ng mga saserdote, kaharian ng mga hari at kaharian ng mga saserdote. At sa lahat ng mga kasapi sa Kingdom of God, at sa lahat ng tumutulong sa gawaing ito, lalong-lalo na ang matulungin nating isa sa mga municipal leaders ng Quirino na sa kasalukuyan ay nandoon siya ngayon sa England. Magandang gabi sa iyo, Reyna Shirley Del Rosario. So maraming salamat sa iyong tulong na napagpatuloy po natin ang gawain sa pagpapahayag po tungkol sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, sa nakaraang mga araw ay naitalakay na po natin ang panglima na katotohanan kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Ang lahat ng mga ito, itong mga testimonya na nagpapatibay kung nasaan ang kaharian ng Diyos, ayon din sa sinabi ni Kristo na ang kaharian ng Diyos ay kinuha niya mula sa bansang Israel, particularly doon sa Jerusalem na siyang kapital o sentro ng panggobyerno ng Diyos noong unang panahon at ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. Ibig sabihin, bansa na naging Kristiyano sa buong mundo. At ang sukat ng panahon ay 1523.
Sa mga testimonyang ito, walang ibang nagpapahayag sa buong daigdig ang aming dakilang guro, ang aming mahal na supremo sa kaharian ng Diyos. Walang iba kundi si mahal na Haring Philemon Oriambunanza, na siyang nagtatag ng kaharian ng Diyos ayon po sa tamang sukat ng panahon. Yan po ang right time. Ang right time ay 1982. Kasi yan po ang tugma sa tinurong panahon ng Diyos na 2,520 years. Pagbibilangin po natin yan nung lumabas ang hari na Kristo. Hindi pa isinilang si Jesus, meron na pong hari na sugo ng Diyos, Mesiyas ng Diyos, si Haring Ciro sa kaharian ng Persia. Siya ay lumabas noong 538 BC na nagbigay ng decree sa pagpatayo muli sa nasirang Jerusalem. Kaya ang sukat po ay 1982 sapagkat isubtract po natin ang taong 538 BC mula sa tinurong panahon ng Diyos na 2,520 years. Ang sagot po niyan ay 1982. Kaya noong July 27, 1982 ay naitatag ng aming dakilang guro na si mahal na Haring Philemon Oriambunanza ang kaharian ng Diyos. Yan din po ang katuparan o fulfillment sa propesiya ni Propeta Daniel doon sa chapter 2, no, verse 44. In English, and in the days of this king shall the God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed, and the kingdom shall not be left to other people, but it shall break in pieces all these kingdoms, and it shall stand forever. Itong kaharian ng Diyos na walang hanggan ay naibigay ni Kristo dito sa bansang Pilipinas na walang ibang nagpapatunay, ang aming dakilang guro lang, mahal na Haring Philemon Oriambunanza. Kaya ulitin ko po sa inyo, ang inyong maririnig ay hindi po kathang-isip na galing sa akin. Ay galing po ito sa aming dakilang guro. Meron po tayong 12 testimonya at natalakay na po natin ang pang-5 na katotohanan. Ngayon ay ibibigay ko po sa inyo ang ika-6 na katotohanan na siyang magbigay ng kasagutan sa tanong, where is the kingdom of God, o nasaan ang kaharian ng Diyos. Mga kapatid naming minamahal at nagsubaybay sa programang ito, ang hinihintay ng mga tao sa panahon ngayon tungkol sa mabangis na hayop na may 7 ulo at 10 sungay ay siyang tunay na mabangis na hayop na lumulutang sa dagat. Kung iisipin po natin ang mabangis na hayop na nakita ni Daniel na may sungay, ito ay nagkakahulugan ng isang bansa. Kaya ang ribultong itinayo sa Bantayang Torre sa Amerika tungkol sa mabangis na hayop na 7 ang ulo at 10 ang sungay ang siyang tunay na nalilihis sa katotohanan. Ito ay ginawa lamang nila upang maging instrumento sa kanilang panghihikayat sa mga taong bulag sa tunay nilang layunin at malayo sa kung ano talaga ang plano ng Diyos sa kanilang unahan at
ang magiging kalagayan ng daigdig ngayon na siyang katuparan ng mga hula. Ang katotohanan na gusto nilang paniwalaan ng mga tao ang siyang tunay na taliwas doon sa larawan sa mabangis na hayop na nakita ni Daniel, dahil ang totoo po nito, ito ay isang bansa sa daigdig na ang ulo ay 7 at ang sungay ay 10. Ganito po ang mababasa natin sa Apokalipsis 13:1 nang sabi, "At siya'y tumayo sa buhanginan ng dagat. At nakita ko ang isang hayop na umahon sa dagat na may 10 sungay at 7 ulo. At sa kanilang mga sungay ay may 10 diadema, at sa kanyang mga ulo ay may mga pangalan ng kapusungan." Yan po ay malaking talinghaga o parabol na malalim ang kahulugan. Ang sinasabing mabangis na hayop sa talinghaga ay nagkahulugan ng bansa na may 7 ulo at 10 sungay. Ngayon, kung maghahanap po tayo ng isang bansa na siyang sasagot sa kahulugan ng mga talinghaga, ang Pilipinas lamang ang siyang tunay na makasagot, dahil ang bansang ito lamang ang malinaw na ginawa ng Diyos upang ipaalam ang tunay niyang sadya. Ngayon din ay hindi tayo makapagpakita ng isang bansa na may 7 ulo at 10 sungay maliban po lamang sa bansang Pilipinas. Bakit? Mga kapatid, lilinawin po natin na ang 7 ulo na aking sinasabi ay ang dating mga pangulo ng ating bansa. Yung 7 ulo, ang ibig sabihin po yan ay 7 elected presidents of the Philippines. Mula kay Manuel L. Quezon, yan ang una. Pangalawa, Manuel Rojas. Pangatlo, Elpidio Quirino. Pang-4, Ramon Magsaysay. Pang-5, Carlos Garcia. Pang-6, Diosdado Macapagal. At ang pang-7 ay ang ating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. Bawat isa ay may kanya-kanyang kaisipan sa pamumuno na ito. Ang siyang nagsasabing 7 sungay. Kaya upang maging 10 sungay at maitugma natin sa talinghaga doon sa banal na aklat, dagdagan po natin ito ng 3 na sila si Sergio Osmeña, Jose Laurel at si Emilio Aguinaldo, yung 3 appointed presidents ng ating bansang Pilipinas. Hindi labis o kulang ay sasabihin ko sa inyo na ang Pilipinas ang malinaw na siyang isinasaad sa mga talinghaga sa banal na aklat. Kaya makatarungan lamang na ipagsigawan ko sa lahat na ang Pilipinas ang siyang tatabon sa makitid na daraanan tungo sa nakatagong kaharian ng Diyos. At muli ko pong sasabihin sa inyo na hindi ako mahihiya o matatakot na ipagsigawan sa buong mundo na ang Pilipinas ang siyang pinakahuling gawa ng Diyos. Yan po ang pang-6 na katotohanan na batay sa banal na aklat na
ibinigay po sa amin, sa ating lahat, mula kay mahal na Haring Philemon Oriam Bonanza. Kaya ang mga talinghaga tungkol sa kaharian ng Diyos na mabasa po natin sa banal na aklat, ay dito po yan matutupad sa bansang Pilipinas. Yung kaganapan po nito, ayon sa hula, ay tugma. Kaya yung fulfillment of the prophecies regarding the kingdom of God has been fulfilled. Ganap na po. So meron pang ibang mga propesiya na unti-unti pa rin magaganap dito sa ating bansang Pilipinas. Kaya mapalad po tayong mga Pilipino na tayo po ang nabigyan ng kaharian ng Diyos. Kaya hanggang sa muli po, tatalakayin po natin ang pangpitong katotohanan hanggang sa matapos natin lahat. At yung ibinigay ng ating dakilang guro na si mahal na Haring Philemon Oriam Bonanza, ang mga sukat ng panahon para malaman po natin ang status sa kalagayan ng Pilipinas ayon po sa mga plano ng Diyos. Hanggang sa muli, ito po yung lingkod, Haring Edgar Piligutom. Magandang gabi sa ating lahat at mabuhay the Kingdom of God. Maraming salamat po sa ating dakilang Diyos Ama.